Avatar: The Last Airbender, yan yung pinaka-latest na series ngayon sa Netflix. Kung hindi nyo pa napanood, pwede nyo muna i-skip ang video na to at bumalik na lang kayo at baka kasi makapagbanggit ako ng mga spoilers. So kung napanood nyo na, pwede kayo mag-stay at sama-sama natin pag-usapan at magbibigay lang tayo ng konting reaction sa buong season na to at hindi na natin himay-himay kung ano yung mga nangyari. No? Meaning ko na hindi ko pa napanood yung animated version kahit isang episode. Although aware ako sa animated version and dahil napapanood ko nga dahil sa pamangkin ko, ayun, napapanood ko yung mga konting excerpt lang. And also, I watched the movie. Forgettable yung version ng movie dahil nga napanood ng critic yun, no? Pero dahil nga sa hindi nga maganda, naging cult classic na rin siya at laging napag-uusapan, laging napagkukumpara. Lalo na ngayon lumabas yung live action version ng Netflix. So, ang alam ko lang sa Avatar, no, basic info lang na siya yung last airbender, merong waterbender, earthbender, and fire. Ayun, yun lang yung talagang basic info na alam ko about Avatar, the animated version. So, wala akong pagkukumparahan. Maliban lang sa movie na isang beses ko lang napanood at meron pa akong DVD nun, nabili ko pirated. Pero isang beses ko lang siya napanood at hindi ko ganun naintindihan or that time, matagal na kasi, hindi ko na siguro yun lang yung doon ko lang pwedeng ipagkumpara, no? I will review this series on its own merits. Kung ano yung magiging reaction ko dito, yun na yun. At kung hindi ko siya pwedeng ipagkumpara sa animated version dahil hindi ko siya napanood. At kahit isang episode. Sabi nila, hindi daw ito straight adaptation galing sa animation. May mga binago, may mga dinagdag, and may mas pinaganda. Hindi ko alam dahil hindi ko maipag-compare. So this is new reimagining, no, ng book. Tapos nga pinalabas din ng Netflix yung One Piece live action series. Sabi nila naputol na yung live action animated curse. Marami kasi hindi nagustuhan yung Cowboy Bebop. Ako naman okay lang kasi hindi ko rin napanood yung animated version. Yung One Piece is favorite ko yung animation, and yung live action sobrang nagustuhan ko. Then sinundan nila ng Yu Yu Hakusho last year din. Nagustuhan ko, medyo mixed reviews lang siya sa iba, pero ako nagustuhan ko din. And then, itong live action series ng Avatar is sobrang nagustuhan ko. Yung action, mahilig ako sa action, sa superhero movies, sa fantasy film, at lahat yun nandito. Yun yung nagustuhan ko, yun yung pambenta sa akin, no? At gusto ko yung storytelling dito, malinaw yung malinaw yung mga dialogue. So, madali mo maintindihan yung takbo ng palabas. And yung exposition, sabi nga nila, it is better to show than tell. So, what I mean is, hindi lang sila puro salita, lalo na pag ginagamit nila yung flashback. So, mas naiintindihan mo kung ano yung sinasabi nila, ano yung pinanggagalingan nila. Yun yung the best at ginamit nila yung oras nila dito. No? Para sa akin, super solid entertainment to. Super solid kasi nga yung fantasy element niya and superhero yung lahat. And fast pacing, action pack, yung decent yung mga fight, lalo yung mga fight choreographies, and sabayan pa ng paggamit ng CGI, yung mga apoy, tubig, yun yung maganda na yung fight choreography, sinabayan pa ng magandang CGI or ng visual effects. Wow, sobrang cool para sa akin. Ginagamit nila yung mga powers nila kung kinakailangan. And yung vibe, yung environment, sobrang nagustuhan ko yung mga places, yung sa Water Nation, sa Fire Nation, yung pinaka-favorite ko, yung Earth Nation, and then, syempre sa Spirit World, marami pa, sobrang ganda ng mga kulay, sobrang bright niya, parang One Piece din yung feel. Mas magusto ko yung vibe nito kasi iba-iba. Malalaman mo yung distinguish ng mga places or ng nations dahil sa design, sa effect. Of course, lahat naman yung mostly doon is CGI, and may practical effects, of course. Yung kulay, sobrang feel mo yung aesthetic ng mga kulay. Yung feel na ganun. And of course, character design. And I'm glad na sinama nila si Momo, tsaka yung sinasakyan nila yung Bison. And yung mga costume, okay din. Of course, yung mga monsters, hindi naman ganun kadami. And lalo na sa final episode. So makikita niyo pag napanood niyo na. And compared to the film, balik tayo sa film noong 2010 na dinirect ni M. Night Shyamalan. So, hindi natin pag-usapan talaga yun, pero yun lang kasi yung pwede kong pagkumparahan. And marami akong
kikitang reaction is much faithful ang series na to kaysa dun sa ginawang film. Well, kung sa pagkakatanda ko, marami talagang hindi yung mga eksena dito is hindi ko lahat natandaan doon sa dating film na ginawa noong 2010. So, doon pa lang alam ko na may mga magkakaiba at may mga pagbabago or kung itong naman yung mas faithful sa source material is siguro nga. And kasi yung film ni M. Night Shyamalan noong 2010, parang bigat, lagi silang problemado, lagi silang nakasimad, lagi silang nakataranta, or minsan naman walang tension, alam mo yun. Ito, sabi nila, it is much grounded and more mature kung kinakailangan, and maganda yung character development nila. So, makaka-relate ka talaga sa mga characters and yung dynamic nila to each other. Sobrang well realized sa series na to, no? And speaking of fight scene, ang isa sa pinaka-memorable sa akin is yung sa Kyoshi Island, kung natatandaan nyo sa mga nakapanood. Si Kyoshi, kung yung naalala ko, is sumanib siya kay Avatar. Siya yung legendary avatar, former legendary avatar of the past. Sumanib siya kay Aang. And sobrang ganda ng isa na yung CGI, yung sound effect, yung background music, ang galing. Sobrang galing, sobrang ganda. So, hinahanap ko yung mga ganun ulit na eksena. Well, satisfied na ako dun. And pag-usapan natin yung character, si Aang. Isa to sa pinaka-favorite na character ko is he is very light-hearted. Parang si Luffy ang vibe niya sa akin, no? And super adorable ng batang to. He can be funny, he can be serious, he is smart, and he can be fierce. And what I like is every time na may makakausap siya, he argue. Lagi siya nakikipag-argue, and that makes him very relatable, no? And believable as a character. And yung batang to, he really can act. Alam ko is 12 years old lang siya. Nakakatawa, no? And yung fight choreography kay Aang is super cool. Syempre yung airbending niya, no? And he captures, maybe, kasi hindi ko napanood yung animated version, he captured yung ang version niya sa animated compared dito sa Netflix. So, which is okay. Compare dun sa movie, ang isa sa naalala ko nga sa movie is yung last scene na nakaganon siya. Nakasimangot siya, although nakabaw naman sa kanya yung mga tao. Diba? And yun lang. And isa rin sa pinakagusto ko dito is yung relation niya or yung bonding niya kay Gyatso. Although, maikli lang yung eksena nila sa first episode, binalikan nila yon. I forgot what episode was that. I think 6 or 7. Yung eksena na yon, napaka-moving. Yung eksena ni Gyatso and ni Aang. Nasabi niya, babalik ako and mag-uusap pa tayo. Yun, pag napanood yung eksena na yun, sobrang tama. Kung meron lang talaga, personally, kung meron lang talagang visiting hours sa heaven para makausap mo yung mga namayapan nating loved ones, is sobrang makaka-relate ka sa eksena na yun. Katara, sometimes she is moving and she can be smart and sometimes less emotion. Although sa akin average lang, okay naman siya, meron siyang hits and misses, pero may mas ilalabas pa siya, alam niyo yun. Let's see sa next season. Yun, she's adorable, and yun nga, medyo kulang pa. Marami siyang mga eksena na magaganda, and yung relationship niya rin kay Aang and sa ibang character. Kay Sokka, ewan ko kung tama yung pronunciation ko kay Sokka or Sokka, yung kapatid ni Katara. And first, yung una siyang introduce, parang medyo annoying naman siya. Although he is funny, and he is funny all throughout the season, and unti-unti natuwa na rin ako sa kanya. So medyo gumaganda yung timing niya sa mga eksena. And nakakalungkot lang is wala siyang big scene na solo niya lang, maliban doon sa Kyoshi Island na mayroong magandang babae siya nakilala and gamit yung pamaypay sa fight scene. Yun lang halos ang naalala ko. Wala siyang memorable na eksena. Then
I like his character, especially kapag kasama niya sila Katara and si Aang. Prince Zuko. Yung una, parang akala ko is parang maghahabol-habol lang siya kay Aang yung character niya, and hindi pa ako believe sa character niya at first. But as the show goes by, unti-unti akong mas nakarelate kay Prince Zuko. Yung goal ng character niya, and he has the most heartwarming backstory, yung really emotional. Alam mo kung saan yung pinanggagalingan ng sakit niya. Pinakita din dito sa mga episode. And yung pain, yung rage, yung compassion niya sa mga tao niya, yun yung deeper motivation niya. Sobrang ganda. May moment siya with his soldier na sobrang moving din, sobrang nakaka-touch, and muntik na ako mapaluha. And yung character dynamic niya with his uncle, his dad, yung may daddy issue kasi siya, yung kay Aang, pinakita din yung relationship niya with Aang, yung bonding niya kay uncle niya. Ayun, sobrang relatable si Prince Zuko, and madadala ka talaga sa mga eksena niya. And ayun, panoorin nyo, sobrang galing, and I like his character so much, and ang galing ng actor dito. Si Uncle Iroh, siya yung isa sa pinaka paborito kong character, maliban kay Aang, and siya yung favorite ko dito, and he can be balanced as an uncle kay Prince Zuko, and mentor din, and he is wise. He can be funny and look strong. Yung bond niya talaga kay Prince Zuko, yun ang favorite ko. And marami siya yung may mga mas emotional na moment sa buong palabas na to. Moment niya, of course, with Prince Zuko, yung moment niya with Lieutenant Jill, and yung isang soldier sa Earth Nation. So, mapapanood nyo guys, typical na uncle si Uncle Iroh. May mga moment din siya with Prince Zuko, and then related doon sa namayapan niyang anak. Fire Lord Ozai, hindi natin nakita yung full power dito ni Fire Lord, no? Although, meron siya mga eksena na sobrang dope, sobrang ganda, sobrang angas, lalo na pag nung ginamit niya yung kapangyarihan niya. And of course, yung fight scene nila ng anak niya ni Prince Zuko. And I know he's a big bad ng palabas na to. I'm sure sa next season, baka itakil na or ipakita niya na yung potential niya as character, as a villain. Yung ka-actor na to, ang galing, tingin pa lang very menacing na siya, sobrang fierce, and alam mong may katatakutan siya, may lakas siya. Para siyang si Darth Vader or si Thanos nung hindi pa lumalabas yung kapangyarihan niya. Parang ganun. Hindi na ako makapaghintay sa next season kung ano pa yung papakita niya. Sobrang angas niya. Yun na. Avatar The Last Airbender, currently he's holding 59% in Rotten Tomatoes. Meaning, may mixed review siya. Average lang. Sinasabi nila na faithful to sa source material, pero hindi ko alam, wala akong idea, wala akong pwedeng i-comment doon. At hindi ko siya pwedeng i-compare lalo na sa animated version. Unlike sa One Piece, napanood ko lahat yung episode niya. And although sa One Piece, ang advantage din kasi niya, yung creator ng One Piece, si Oda, is hands-on sa paggawa ng series. Compare dito sa Avatar The Last Airbender, yung creator niya is, alam ko, is hindi involved sa paggawa ng series na to. So, pwedeng merong factor yon kung bakit hindi nagustuhan ng mga critics. But me, as an audience, at ngayon, as a fan ng series na to, is sobrang okay sa akin yung reimagine to. Although, kanya-kanya tayo guys. Sa inyo, kung hindi nyo nagustuhan dahil napanood nyo yung series, sa inyo yon. And para sa akin, bilang new, normal audience lang ng palabas na to, ng Avatar, is sobrang satisfied ako to what I saw. Bitin, pero sobrang satisfied talaga ako. This is yung ulitin ko, clear yung exposition, yung mga dialogue nila, sobrang malinaw, may puso yung paggawa ng series na to. Hindi minadali, although alam ko, yun lang yung nakalaan sa kanila, 8 episode lang. So, kailangan nilang pagkasyahin yung buong season din ng animated version or ng book. So, I respect the creators ng series na to. No? And waiting na ako sa next season, although hindi pa nag-greenlit, wala pang go signal sa Netflix na for season 2, pero I'm sure kung
maraming makapanood pa ng series na to is may possibilities na magkaroon ng season 2 and looking forward talaga ako doon, lalo na sa teasers ng last scene dito sa episode 8 ng Avatar: The Last Airbender. And if this got my interest to animated version, I think yes. Mukhang nagkaroon ako ng interest manood ng animated version. Pero I don't know kung magagawa ko yun for the next few days, months, or maybe years muna bago ko masimulan. Let's see. Pwedeng ito na yung introduction ko sa Avatar: The Last Airbender. Hindi ko na i-consider yung movie dahil hindi naman maganda talaga yun. Guys, kung katulad ko kayo, kung hesitant din kayo na panoorin yung Netflix series na to na Avatar: The Last Airbender, give it a try, guys. Sobrang worth it siyang panoorin, bigyan ng time. And I hope you enjoy the show just like me. And yun lang siguro. At maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Guys, kung nagustuhan niyo ang video na to at nagustuhan niyo mga ganitong content at gusto niyo mapagpatuloy ang channel na to, is kung pwede, suportahan niyo ako. Just like and subscribe this channel. And kung hindi naman, maraming salamat pa din at nandito kayo at natapos ang video na to. Ingat!